Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya at kaibigan ng ating munting espasyo, kung saan ang mga puso ay naglalakbay at ang mga kwento ay nabubuhay. Ako po ang inyong kasama, ang inyong kaibigan, na muling maghahatid sa inyo ng isang salaysay na susubok sa ating pangunawa sa pag-ibig, pagtitiwala, at katatagan. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling kristal, buo, makintab, at kumikinang sa liwanag. Ngunit sa isang iglap, sa isang maling pagkilos, maaari itong mabasag at maging libu-libong piraso. At paano kung ang mismong kamay na dapat sana'y nag-iingat dito ang siyang dumurog nito ng walang awa? Samahan ninyo ako sa kwento ni Hiraya. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila isang mainit na yakap sa balat ni Hiraya Manalastas. Mula sa malawak na bintana ng kanilang silid sa Villa Amihan, tanaw niya ang hardin na puno ng mga rosas na puti at pula, mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Humuhuni siya ng isang pamilyar na himig habang dinidiligan ang mga ito. Ang bawat patak ng tubig ay parang mga mumunting hiyas na dumadampi sa mga talulot. Para kay Hiraya, ang Villa Amihan ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang pangarap na nagkatotoo, isang santuwaryo na binuo nila ng kanyang pinakamamahal na asawa, si Dante. Ang bawat sulok ng mansyon ay may kwento. Ang bawat muebles ay may alaala. Naalala niya ang araw na ibinigay ito sa kanila ng kanyang ina, si Liwayway, bilang regalo sa kanilang kasal. Ito ang magiging simula ng walang hanggang kaligayahan ninyo, sabi nito noon. At sa loob ng 5 taon, naging totoo ang mga salitang iyon. Si Dante, ang kanyang mundo. Isang asawang mapagmahal, maalaga, at puno ng ambisyon. Kaya naman sa umagang iyon, nang marinig niya ang tunog ng sasakyan nito, agad niyang iniwan ang kanyang paghahardin at sinalubong ito sa pinto nang may matamis na ngiti. "Ang aga mo yata, mahal," bati niya. Sabay kuha sa dala nitong briefcase. Niyakap siya ni Dante mula sa likuran. Isang yakap na kaya siyang pakalmahin sa anumang pagkakataon. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat at inamoy ang kanyang buhok. "Namiss kita agad," bulong nito. "At saka, meron akong magandang balita para sa atin." Pumasok sila sa loob, magkahawak kamay. Sa kanilang malaking sala, inilabas ni Dante mula sa briefcase nito ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Umupo ito sa tabi niya sa sofa. Ang mga mata nito'y kumikinang sa pananabik. "Mahal, ito na yun. Ang proyektong pinaghirapan ko ng ilang buwan, mga buwan," sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Para ito sa kinabukasan natin. Isang malaking investment na mag-aangat sa atin sa buhay. Kapag naaprubahan ito, hindi na natin kailangang mag-alala pa sa kahit ano." Ang puso ni Hiraya ay napuno ng saya para sa asawa. Hinaplos niya ang pisngi nito. "Talaga, mahal? Napakagaling mo talaga. Proud na proud ako sa'yo." "Salamat, mahal. Pero kailangan ko ng tulong mo para matuloy ito," sabi ni Dante. Sabay buklat ng folder sa huling pahina kung saan may isang linyang naghihintay na malagdan. Itinuro nito ang espasyo. "Kailangan ko lang ng pirma mo rito. Bilang asawa ko, kailangan ang pagsang-ayon mo sa mga business documents na ito." Tiningnan ni Hiraya ang dokumento. Ang mga letra ay maliliit. Ang mga salita ay teknikal at tungkol sa batas. Ngunit hindi yun ang nakita niya. Ang nakita niya ay ang mukha ng kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay. Bakit pa niya babasahin ang mga nakasulat kung ang mismong kaluluwa niya ay ipinagkatiwala na niya rito? Si Dante ito, ang kanyang Dante. Kinuha niya ang ballpen na iniabot nito. Ang bigat ng panulat ay tila normal lang. Ang papel ay makinis sa kanyang palad. Nang walang pag-aalinlangan, isinulat niya ang kanyang pangalan sa eleganteng pagkakasulat, Hiraya Manalastas.
Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay isang testamento ng kanyang bulag na pagtitiwala at walang hanggang pag-ibig. Ayan mahal, sabi niya, sabay ngiti at sara sa folder. Ngunit ang nanangiting inaasahan niyang makita mula kay Dante ay hindi dumating. Sa isang iglap, ang init sa mga mata nito ay naglaho, napalitan ng isang kakaibang lamig na ngayon lang niya nakita. Ang yakap nito sa kanyang baywang ay lumuwag. Tumayo ito at kinuha ang folder. Sakto namang tumunog ang telepono ni Dante. Lumingon ito palayo sa kanya bago sagutin. "Hello?" Sabi ni Dante sa kabilang linya. Isang maikling katahimikan. At pagkatapos, narinig ni Hiraya ang tatlong salita na nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. "Tapos na." Ibinaba nito ang tawag at hinarap siyang muli. May isang pilit na ngiti na gumuhit sa mga labi nito. "Kailangan ko nang umalis, mahal. May meeting pa ako. I love you." Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na kakaiba. Isang halik na walang init. Pagkatapos ay mabilis itong naglakad palabas ng pinto. Iniwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng kanilang sala na may isang maliit na kaba na nagsisimulang tumubo sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ang pakiramdam na yon. Marahil ay pagod lang si Dante. Marahil ay stressed lang ito sa bagong proyekto. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain, naghanda ng tanghalian at inayos ang kanilang silid. Ngunit ang lamig na iniwan ng mga mata ni Dante ay nanatili sa kanyang isipan. Ilang oras ang lumipas. Palubog na ang araw nang may isang malakas at formal na katok siyang narinig mula sa pinto. Hindi ito ang katok ni Dante. Nagtataka siyang lumakad papunta sa pinto at binuksan ito. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang nasa labas. May hawak na isang malaking brown envelope. "Sila po ba si Ginang Hiraya Manalastas?" tanong ng lalaki. "Ako nga po," sagot niya. Iniabot nito ang sobre. "Pinapabigay po." Kinuha ni Hiraya ang sobre. Opisyal ang itsura nito. May selyo ng isang law firm na hindi niya kilala. Pumasok siya sa loob at naupo sa sofa kung saan siya pumirma kaninang umaga. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Sa loob, may mga dokumentong nakatupi. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig habang binabasa ang mga unang salita. Ang mga teknikal na termino ay tila lumalangoy sa kanyang paningin, ngunit may mga salitang malinaw na tumatak sa kanyang isipan. Deed of gift, absolute transfer of ownership, Villa Amihan. At sa huling talata, ang pangungusap na dumurog sa kanyang mundo. Alinsunod sa kasulatang ito na nilagdaan ngayong araw, kinakailangan ninyong lisanin ang pag-aaring ito sa loob ng 24 na oras. Nabitiwan niya ang papel. Ang mga piraso nito ay sumabog sa sahig na parang mga abo ng isang nasunog na pangarap. Ang huni na nasa kanyang labi kaninang umaga ay napalitan ng isang hikbi na hindi makawala mula sa kanyang lalamunan. Ang huling pirma niya, iyon pala ang magiging katapusan ng lahat. "Dante mahal, sagutin mo. Parang awa mo na." Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang paulit-ulit na tinitipa ang numero ng asawa sa kanyang telepono. Ang bawat ring na hindi sinasagot ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Imposible. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Isang masamang biro. Siguro ay biktima rin si Dante. Oo, iyon siguro. May nanlilinlang sa kanila. Pinilit niyang tumayo. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay parang gulaman. Ang mga piraso ng papel na naglalaman ng kanyang sentensya ay nakakalat pa rin sa sahig. Tila mga multo na tumatawa sa kanyang kahangalan. Paanong nangyari ito? Ang bahay na ito? Ang buhay na ito? Paanong mawawala sa isang pirma lang? Ilang sandali pa, narinig niya ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Dante na pumarada sa labas. Isang malaking alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Nandito na siya. Ipapaliwanag niya ang lahat. Yayakapin niya si Hiraya at sasabihing isa lang itong masamang panaginip. Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga luha
at tumakbo papunta sa pinto. Ngunit sa pagbukas niya nito, ang ginhawang kanyang naramdaman ay biglang naglaho na parang bula, napalitan ng isang matalim na kirot na tumusok sa kanyang puso. Hindi nag-iisa si Dante. May kasama itong isang babaeng matangkad, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng isang pulang bestida na tila sumisigaw ng karangyaan. Ang mukha nito ay pamilyar, si Amaris Sandoval, isang modelo na madalas niyang makita sa mga magasin. Nakakapit ang braso nito sa braso ni Dante, na para bang sila ang may-ari ng mundo. Di Dante? Sino siya? Nauutal na tanong ni Hiraya. Ngumiti si Dante, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Hindi niya pinansin ang tanong ni Hiraya. Sa halip, iginiya niya si Amaris papasok ng bahay. Nilampasan si Hiraya na para bang isa lamang itong palamuti sa pader. Wow! So this is Villa Amihan, sabi ni Amaris. Ang boses ay puno ng pang-uuyam habang inililibot ang tingin sa salaang tunog ng kanyang stiletto heels. Sa makintab na sahig ay tila mga punyal na tumatarak sa puso ni Hiraya. It's a bit traditional for my taste. Don't worry, darling. Lumingon ito kay Dante. I have great ideas for renovation. Hindi makapaniwala si Hiraya sa kanyang naririnig. Ang bawat gamit sa bahay na yon ay personal niyang pinili. Ang bawat kurtina, bawat florera, ay may piraso ng kanyang puso. At ngayon, isang estranghero ang basta na lang papasok at lalapastanganin ang lahat ng yon sa kanyang harapan. Dante, ano bang ibig sabihin nito? Nagsimula ng mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang hawak na legal notice. Itong sulat, nagkakamali lang sila, di ba? Sabihin mo sa akin, mahal. Tumawa si Dante. Isang tawang malutong, walang kagalakan, at puno ng panunuya. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ni Hiraya at pinunit ito sa 2 piraso. Pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na konfeti na isinaboy niya sa hangin. Pagkakamali? Hindi, Hiraya. Ito ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Sabi niya, ang bawat salita ay matalim. Tapos na ang pagpapanggap ko. Tapos na ang pagtitiis ko sa'yo. Pagpapanggap? Ang salitang yun ay tumama kay Hiraya na parang sampal. Anong sinasabi mo? 5 taon, Dante. 5 taon tayong nagsama. 5 taon niyang pagtitiyaga. Pagtatama ni Dante. Lumapit ito sa kanya. Ang muka ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Sa tingin mo ba talaga minahal kita? Sa tingin mo ba talaga masaya ako sa simple at boring na buhay na gusto mo? Hiraya, ginamit lang kita. Ginamit ko ang pagiging tanga mo, ang pagtitiwala mo, para makuha ang gusto ko. Itinuro niya ang buong kabahayan. At ito yon. Ito ang bayad sa 5 taon ng pag-arte ko. Ang Villa Amihan, ang yaman ng pamilya mo. Akin na ang lahat ng ito ngayon. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Hiraya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, ay isa palang halimaw. At ikaw, dugtong ni Dante, wala ka ng puwang dito. Sumenya siya sa 2 security guard na bigla na lang pumasok mula sa likod bahay. Bago pa man makakilos si Hiraya, hinawakan na siya ng mga ito sa magkabilang braso. Kasabay nito isang katulong ang nagbaba ng 2 malaking maleta sa tabi ng pinto. Ang mga maleta ni Hiraya. Nakaimpake na. Matagal na pala itong plinano. Dante, wag! Wag mong gawin sa kin ito. Nagmamakaawang sigaw ni Hiraya. Pilit na nagpupumiglas. Maawa ka. Saan ako pupunta? Nagkibit balikat lang si Dante. Wala akong pakialam. Hinila ng mga guard si Hiraya palabas ng pinto. Kasabay ng pagkaladkad sa kanya ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikidalamhati sa kanyang sinasapit. Ang mga patak ng ulan ay kasing lamig ng pagtataksil na kanyang natikman.
Itinulak siya ng mga guard palabas ng malaking gate ng Villa Amihan. Isinunod nilang inihagis ang kanyang mga maleta na bumagsak ng may malakas na kalabog sa basang semento. Ang isa ay bumukas at kumalat sa kalsada ang kanyang mga damit na babasa at napuputikan. Ang malaki at bakal na gate ay dahan-dahang nagsara sa kanyang harapan. Ang bawat tunog ng pag-lock nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang nakaraan. Mula sa siwang, nakita niya si Dante na inaakbayan si Amaris. Nakita niya ang halakhak sa mga labi nito bago sila tuluyang tumalikod at pumasok sa loob ng kanyang bahay. Naiwan si Hiraya sa labas, mag-isa sa ilalim ng rumaragasang ulan. Ang kanyang damit ay basang-basa, ang kanyang buhok ay tumutulo, ngunit wala siyang maramdaman kundi ang matinding panlalamig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso. Napaluhod siya sa kalsada. Ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng dagundong ng kulog. Wala na. Lahat ay nawala. Ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang buong pagkatao. Gumuho ang mundo niya sa isang iglap. Sa gitna ng kanyang pagtangis, sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, isang pares ng matitingkad na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Hindi niya ito pinansin. Wala na siyang pakialam kung sino man ito. Hahayaan na lang niyang sagasaan siya. Tapusin na lang sana ang lahat. Ngunit hindi gumalaw ang sasakyan. Sa halip, ang bintana sa passenger side ay dahan-dahang bumaba. Isang itim, makintab, at marangyang sasakyan. Mula sa loob, isang mukha ang sumilip, isang mukhang pamilyar, mahigpit, at puno ng awtoridad na hindi niya nakita sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang ina. Si Liwayway. Hindi ito ngumingiti. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng isang nagbabagang determinasyon. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang sa kanyang basang paanan na nakaluhod sa putikan. At sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, narinig ni Hiraya ang matatag na boses ng kanyang ina, isang boses na tila kayang patigilin ng bagyo. Hiraya, tumayo ka dyan. Ang mga salitang iyon, Hiraya, tumayo ka dyan, ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa pagkakabingi ni Hiraya sa sarili niyang pighati. Wala sa sarili, na para bang isang papet na sinusunod ang tali. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanghihina, ang putik ay kumakapit sa laylayan ng kanyang damit. Isang lalaking nakaunipormeng itim at may dalang payong ang bumaba mula sa driver's seat at magalang siyang pinrotektahan mula sa ulan. Iginiya siya nito papasok sa sasakyan. Ang loob ng kotse ay kabaliktaran ng unos sa labas. Tahimik, mainit, at amoy mamahaling leather. Naupo si Hiraya sa tabi ng kanyang ina. Nananatili itong tahimik. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Walang tanong, walang sermon, walang sinabi ko na sayo. Ang katahimikang yon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Basang-basa si Hiraya, nanginginig sa ginaw at sa matinding pagkabigla. Ngunit hindi siya makaiyak. Ang mga luha niya ay tila naubos na sa kalsada, kasama ng kanyang dignidad. Ang biyahe ay tila walang katapusan. Dinala siya ng sasakyan sa isang pamilyar, ngunit matagal na niyang hindi napupuntahang gusali sa puso ng syudad. Ang penthouse ng kanyang ina. Pagpasok nila sa loob ng marangyang apartment, ang init ng heater at ang malumanay na liwanag ay tila isang yakap. Ngunit para kay Hiraya, ang lahat ay manhid. Sinabihan siya ng kanyang ina na maligo. Sumunod siya nang walang imik. Sa ilalim ng mainit na tubig mula sa shower, doon lamang muling bumagsak ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng umiyak para sa kanyang nawalang tiwala, sa kanyang nawalang tahanan, at sa kanyang sariling katangahan. Paglabas niya ng banyo, nakalatag na sa kama ang isang set ng malinis na damit na seda, isang tasa ng mainit na tsa,
ang naghihintay sa kanya sa bedside table. Ang kanyang ina ay nakaupo sa isang silya sa di kalayuan, matiyagang naghihintay. Pagkatapos niyang magbihis, lumapit si Liwayway. Hindi ito nagsalita. Sa halip, kumuha ito ng isang malambot na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang kanyang basang buhok. Ang bawat haplos ay banayad, puno ng pag-iingat. Isang kilos na hindi ginagawa ng isang makapangyarihang CEO, kundi ng isang ina. Doon na tuluyang bumigay ang pader na itinatayo ni Hiraya. Humagulgol siya na parang isang paslit na nahibab na nawawala. Isinubsob ang kanyang mukha sa mga palad. "Mama, ang sakit-sakit po," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Wala na po ang lahat sa akin. Niloko niya ako." Hinayaan lang siya ni Liwayway na ilabas ang lahat ng sakit. Hinaplos nito ang kanyang likod hanggang sa unti-unti siyang kumalma. Nang ang kanyang pag-iyak ay naging mahinang pagsinok na lamang, doon nagsalita ang kanyang ina sa isang boses na kalmado ngunit matatag. "Hindi pa nawawala ang lahat, anak." Tumayo si Liwayway at lumakad papunta sa kanyang personal na study. Sumunod si Hiraya. Ang mga mata ay namumugto pa rin. Sa ibabaw ng malaki at makintab na lamesang gawa sa mahogany, may isang dokumentong nakalatag. Hindi ito isang ordinaryong papel. Ito ay isang kopya ng kontratang nakatali sa isang magarang leather-bound folder. Ang parehong kontrata na nagbigay daan sa Villa Amihan. Ang isang negosyante ay laging mayroong plan B, sabi ni Liwayway habang binubuklat ang dokumento. Itinuro nito ang isang partikular na seksyon sa kontrata. Isang talata na nasa pinakailalim, nakasulat sa maliliit ngunit malinaw na mga letra. Isang talata na hindi kailanman binigyang pansin ni Hiraya. "Nang ibinigay ko sa inyo ang Villa Amihan, hindi iyon isang simpleng regalo. Ito ay isang mana na may kaakibat na kondisyon," paliwanag ni Liwayway. Ibinasa nito ng malakas ang mga salita. Ang pagmamay-ari ng Villa Amihan ay mananatili sa pinagbigyan na si Hiraya Manalastas hanggat siya at ang kanyang kabiyak ay kumikilos sa paraan na nagpapanatili ng karangalan at mabuting pangalan ng pamilyang Manalastas. Anumang kilos ng panloloko, pampublikong iskandalo o sinadyang paglapastangan sa dignidad ng pamilya na isasagawa ng sino man sa kanila ay magiging sapat na batayan upang ang kasulatang ito ay agarang mapawalang bisa. Tumingala si Hiraya, ang kanyang pagkalito ay dahan-dahang napapalitan ng pagkamangha. Anong ibig sabihin niyan, ma?" Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Liwayway, isang nangiting matalas at puno ng talino. "Ibig sabihin, ang lalaking iyon ay nagmamay-ari lamang ng bahay kung mananatili siyang tapat sa iyo at sa pangalan natin. Sa sandaling niloko ka niya, sa sandaling ipinahiya niya ang pamilya natin sa pamamagitan ng kanyang kataksilan, isang kasunduan ang kanyang sinira. Isang time bomb, isang patibong na matagal nang nakatanim, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para sumabog. Biglang nag-replay sa isipan ni Hiraya ang lahat. Ang pagtataboy sa kanya, ang pagpapakilala kay Amaris, ang pag-amin ni Dante na ginamit lang siya. Lahat ng iyon ay hindi lang pagtataksil sa kanya. Iyon ay isang direktang pagyurak sa dangal ng pamilyang Manalastas. Ang apoy ng pag-asa ay nagsimulang sumiklab sa loob ng kanyang dibdib. Tinutupok ang natitirang abo ng kanyang pighati. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo. Napalitan ng isang bagong kislap. Isang kislap ng galit, ng determinasyon. Isang kislap ng paghihiganti. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay nakikita niya hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang reyna na naghahanda para sa isang digmaan. "Hindi lang natin babawiin ang bahay, anak," sabi ni Liwayway, na tila nababasa ang nasa isip niya. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpayanig ng isang imperyo. "Gagawin nating entablado ang mismong kasal niya para sa kanyang pagbagsak. Malalaman ng buong mundo
kung sino talaga si Dante Dalisay. Mayroong bagong lakas na dumaloy sa mga ugat ni Hiraya. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa gitna ng ulan. Hindi na. Kinuha ni Liwayway ang telepono sa ibabaw ng kanyang lamesa at nag-dial ng isang numero. Isang ring lang at may sumagot na agad. Attorney de Guzman, sabi ni Liwayway, ang boses ay puno ng awtoridad. Simulan mo na. Mayroong maikling katahimikan. I-activate ang Operation Sunrise. Kinabukasan, ang bagyo sa labas ay napalitan ng isang mapayapang umaga. Ngunit sa loob ng penthouse ni Liwayway Manalastas, isang perpektong unos ang nagsisimula pa lamang mabuo. Habang si Hiraya ay mahimbing pang natutulog, pagod mula sa magdamag na pag-iyak, si Liwayway ay gising na. Nakaupo siya sa kanyang study, suot ang isang eleganteng silk robe at may isang tasa ng bagong timplang kape sa kanyang tabi. Sa kanyang harapan ay isang laptop at 3 magkakaibang telepono. Hindi ito ang itsura ng isang nag-aalalang ina. Ito ang itsura ng isang general sa umaga ng isang digmaan. Ang una niyang tinawagan ay ang pinakasikat na hotel sa lungsod ng Tala, ang Grand Palacio, kung saan niya na lamang unang nag-inquire si Dante para sa reception ng kasal. Good morning! This is Liwayway Manalastas. May I speak with Mr. Velasco? Sabi niya sa isang kalmadong tono, ngunit may bigat na agad na naintindihan ng nasa kabilang linya. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mismong may-ari ng hotel ang nasa telepono. Mrs. Manalastas, a pleasant morning to you. What can I do for you? Bati ni Mr. Velasco. Ang boses ay halatang na sorpresa at natutuwa. Ang isang tawag mula kay Liwayway ay maaaring magpasok ng milyon-milyon sa kanyang negosyo. Diretso na ako, Ricardo, sabi ni Liwayway. Nabalitaan kong may isang Dante Dalisay na nagbubuk ng inyong grand ballroom para sa isang kasal sa susunod na buwan. Ah yes, Mr. Dalisay. Isang malaking kasalan po iyon. A wedding of the century, he says. Ganun ba? Sagot ni Liwayway, humigop ng kaunti sa kanyang kape. Alam mo, Ricardo, napapansin ko lang nitong mga huli na ang industriya natin ay nagiging kampante. Ang kalinisan, halimbawa, isang maliit na issue lang sa hygiene, isang reklamo lang mula sa isang maimpluwensyang panauhin, at ang reputasyon na iningatan mo ng ilang dekada ay maaaring gumuho sa isang gabi. Biglang nagkaroon ng nakabibinging katahimikan sa kabilang linya. Naintindihan agad ni Mr. Velasco. Ang mga salitang iyon ay hindi isang obserbasyon, iyon ay isang babala. I understand, Mrs. Manalastas. Nauutal na sagot ng matandang negosyante. Rest assured, we always uphold the highest standards. In fact, I think I need to personally review Mr. Dalisay's booking. We might have some scheduling conflicts. Iyon ang inaasahan ko sa iyo, Ricardo. Have a good day. Sabi ni Liwayway bago ibaba ang tawag. Isa-isa niyang tinawagan ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya ng kasal, mula sa mga caterer, sa mga event stylist, hanggang sa mga sikat na photographer. Ang kanyang mensahe ay pare-pareho. Banayad, hindi direktang nagbabanta. Ngunit malinaw na malinaw ang ipinapahiwatig. Sa loob lamang ng isang oras, ang kasal ng siglo ni Dante Dalisay ay naging isang kasal na walang gustong mag-organisa. Ilang sandali pa, pumasok si Hiraya sa study. Ang mga mata ay namumugto pa rin ngunit mayroon ng bahid ng determinasyon. Ano pong ginawa ninyo? Tanong niya. Ngumiti si Liwayway. Ginigib ako ang kanyang mga pader bago pa man niya maitayo ang mga ito. Kinuha niya ang isang tablet at ipinakita kay Hiraya ang isang sikat na food blog. Ang pangalan ng blog, Ang Lasa ng Bayan. Ito ang pinakakilala at kinatatakutang food review site sa buong bansa. Alam mo anak, sa loob ng maraming taon, nagtago ako sa likod ng isang pangalan, sabi ni Liwayway. Ipinindot niya ang About Me section ng blog. Walang litrato, walang pangalan,
Tanging isang titulo lamang, Inang Bayan. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Kayo po si Inang Bayan. Tumango si Liwayway. Ang tingin ng mga tao sa akin ay isang negosyante lang. Ngunit ang salita ni Inang Bayan, iyon ang batas sa mundo ng pagkain at serbisyo. Isang positibong review mula sa akin ay kayang magpasikat ng isang restaurant at isang negatibong review. Hinayaan niyang nakabitin ng mga salita sa hangin. Walang hotel o caterer na gustong makalaban si Inang Bayan. Ngayon ay naiintindihan na ni Hiraya ang lahat. Ang kapangyarihan ng kanyang ina ay hindi lang pala nakikita sa boardroom. Ito ay isang anino na bumabalot sa buong industriya. Ngunit hindi doon natapos si Liwayway. May kinuha itong isang susi mula sa kanyang drawer at iniabot ito kay Hiraya. Ano po ito? Isa iyan sa mga pinakaunang branch ng kusina ni Liwayway. Maliit lang, hindi kasing enggrande ng iba. Ngunit doon ako nagsimula. Paliwanag ni Liwayway. Gusto kong pamahalaan mo ito. Gusto kong maranasan mo kung paano bumangon mula sa wala. Hindi sapat na mabawi mo lang ang Villa Amihan, Hiraya. Ang kailangan mong mabawi ay ang iyong sarili. Hanapin mo ang lakas mo dyan simula ngayon. Nanginginig ang kamay ni Hiraya habang hawak ang susi. Ito ay higit pa sa isang susi sa isang restaurant. Ito ay susi sa isang bagong simula. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng Villa Amihan, ang mundo ni Dante Dalisay ay nagsisimula ng gumuho. Ano? Cancelled din? Anong dahilan? Sigaw niya sa kanyang telepono. Anong sudden renovation? Kakausap ko lang sa inyo kahapon. Ibinagsak niya ang telepono sa ibabaw ng mamahaling lamesa. Ito na ang panglimang supplier na tumanggi sa kanya ngayong umaga. Ang Grand Palacio, ang sikat na si Chef Anton, ang Weddings by Design. Lahat sila ay biglang nagkaroon ng mga dahilan na hindi ka pani-paniwala. Pakiramdam niya ay may isang hindi nakikitang kamay na sumasabotahe sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung paano at kung sino. Ang galit niya ay unti-unting nahahaluan ng pagtataka at konting takot. Habang sukdulan na ang kanyang pagkabigo, isang email notification ang lumitaw sa kanyang laptop. Ang subject, Proposal for the Wedding of the Century. Mula ito sa isang kumpanyang hindi niya kilala, Sunrise Catering and Events. Binuksan niya ang email. Sa loob ay isang napaka-professional na presentasyon. Ang mga litrato ng kanilang mga gawa ay elegante at mukhang mamahalin. Ang kanilang menu ay sopistikado. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanilang presyo ay halos kalahati lang ng presyo ng mga naunang supplier. Ito ay isang alok na napakaganda para maging totoo. Isang alok na hindi niya matatanggihan. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Akala siguro ng kung sino mang sumasabotahe sa kanya ay mapipigilan siya. Nagkakamali sila. Si Dante Dalisay ay laging nakakahanap ng paraan. Agad siyang nag-reply, Deal. You're hired. Hindi niya alam na sa pagpindot niya ng send, nilagdaan na niya ang kanyang sariling hatol. Ang pakiramdam ng tagumpay ay parang isang mamahaling alak para kay Dante Dalisay. Matamis, nakalalasing, at gusto niyang ipagmalaki sa lahat. Matapos niyang isara ang kontrata sa Sunrise Catering and Events, tila lahat ng problema niya ay biglang naglaho. Sa wakas, mayroon na siyang partner na hindi lang abot kaya, kundi tila naiintindihan pa ang kanyang vision. Upang selyuhan ang kanyang panalo, nagpatawag siya ng isang press conference sa mismong hardin ng Villa Amihan. Ang mga rosas na puti at pula na inalagaan ni Hiraya ay nagsilbing perpektong backdrop para sa kanyang anunsyo. Mga kaibigan mula sa media, welcome to my home! Bungad niya. Ang braso ay nakaakbay sa balikat ni Amaris Sandoval na nakangiti na parang isang reyna sa kanyang tabi. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na kumikinang para sa kanila. Ikinagagalak kong ipaalam sa inyong lahat
na kami ni Amaris, ang babaeng nagpatibok muli ng aking puso, ay nakatakda ng ikasal sa susunod na buwan. Patuloy niya, ang boses ay puno ng pagmamalaki. At hindi ito magiging isang ordinaryong kasalan. Ito ang magiging kasal ng siglo. Isang selebrasyon ng tunay na pag-ibig na gaganapin mismo dito sa aming munting paraiso. Isang reporter ang nagtaas ng kamay. Mr. Dalisay, kumusta na po ang dati ninyong asawa, si Mrs. Hiraya Manalastas? Ano po ang masasabi ninyo sa mga bali-balitang hindi maganda ang inyong naging paghihiwalay? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dante. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Hiraya and I, we simply grew apart. Malungkot na sabi niya na para bang siya ang biktima. May mga pangarap ako na hindi niya kayang sabayan. At nang dumating ang pagkakataon para sa akin na abutin ang mga yon, mas pinili ng kanyang pamilya na talikuran ako. Pero ganoon talaga siguro. Ang mahalaga, narito si Amaris, isang babaeng naniniwala sa akin at sa aking mga pangarap. Ang mga salita niya ay maingat na pinili. Isang palabas na nagpintang siya ang kawawa at ang pamilya Manalastas ang kontrabida. Sa isang iglap, siya ang naging bayani ng sarili niyang kwento. Pagkatapos ng press conference, habang naglalakad sila ni Amaris pabalik sa loob ng mansyon, ang nangiti sa mukha ng dalaga ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkabalisa. Dante, sigurado ka ba rito? Tanong ni Amaris. Pakiramdam ko, masyadong mabilis ang lahat at natatakot ako. Paano kung bumalik si Hiraya? Paano ang pamilya niya? Hinawakan ni Dante ang kanyang mga balikat. Ang pagkakahawak ay mas mahigpit kaysa sa kinakailangan. Huwag kang mag-alala. Ano bang magagawa nila? Nasa akin na ang lahat. Sabi niya, iginagala ang tingin sa buong kabahayan. At huwag mong kakalimutan ang usapan natin. Manatili ka sa tabi ko. Gampanan mo ang papel mo bilang mapagmahal na nobya. At ang lahat ng utang ng pamilya mo. Ako na ang bahala. Ang takot sa mga mata ni Amaris ay napalitan ng pagsuko. Tumango na lang siya. Ang relasyon nila ay hindi binuo sa pag-ibig, kundi sa isang transaksyon. Siya ang tropeo at si Dante ang may-ari. Upang patunayan ang kanyang sinabi, kinuha ni Dante ang kanyang telepono at ipinakita kay Amaris ang isang bank transfer notification. Isang malaking halaga ang pumasok sa account nito. Ayan, sabi ni Dante, isang paunang bayad para sa mamahusay mong pag-arte kanina. Just keep smiling for the cameras, darling. That's all you need to do. Umalis si Amaris upang magpahinga. Iniwan si Dante na mag-isa sa malawak na sala. Masaya siya. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Ngunit biglang tumunog ang isa pa niyang telepono. Isang lumang modelo na itinatago niya sa ilalim ng drawer. Isang telepono na para lamang sa mga tawag na hindi niya gustong malaman ng iba. Isang unknown number ang tumatawag. Sinagot niya ito. Hello? Dante, anak? Isang garalgal na boses ng isang matandang lalaki ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Napanood kita sa TV, ang ganda ng bahay mo. Ang yaman mo na talaga. Agad na nag-iba ang anyo ng mukha ni Dante. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng inis at pagkasuklam. Ano ang kailangan mo, Tay? Malamig niyang tanong. Kailangan ko lang sana ng kaunting tulong para sa gamot ng nanay mo. Wala akong perang ibibigay sa inyo, sigaw ni Dante. Ang boses ay nanginginig sa galit na matagal nang kinikimkim. Kinalimutan niyo na ba? Itinakwil niyo ko. Pinagtabuyan niyo ko dahil wala akong mararating sa buhay. Ngayong mayaman na ko, ngayong nakikita niyo na ko sa TV, bigla niyo kong naaalala. Anak, hindi sa ganon. Huwag mo kong tawaging anak. Putol ni Dante. Patay na ang anak ninyo.
Ang Dante na pulubi at walang kwenta, matagal nang namatay. Huwag na kayong tatawag dito. Ibinaba niya ang tawag nang may panggigigil at itinapon ang lumang telepono sa pader. Nabiyak ito at kumalat ang mga piraso sa sahig. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang tawag na yon ay isang paalala ng isang nakaraang gusto na niyang ibaon sa limot. Ang kahirapan, ang kahihiyan, ang pakiramdam na isa siyang basura sa mata ng lahat, pati na ng sarili niyang pamilya. Ang Villa Amihan, ang yaman, ang kasal ng siglo, lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ang kanyang paghihiganti sa mundo. Ito ang kanyang paraan upang isampal sa lahat ng nang maliit sa kanya na nagkamali sila. Kinagabihan, habang nagmamaneho pawi, mula sa isang business meeting, sinadya niyang dumaan sa lugar kung nasaan ang maliit na restaurant na ibinigay ni Liwayway kay Hiraya. Mula sa kanyang mamahaling sasakyan, natanaw niya ito sa loob. Si Hiraya ay nakasuot ng simpleng apron, ang buhok ay nakatali lang sa isang messy bun. Aburido itong nagsusulat sa isang maliit na notepad habang kausap ang isang kusinero. Pagkatapos ay lumapit ito sa isang mesa upang punasan ito. Mukha itong pagod, simple at ordinaryo. Isang mapang-asar na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Dante. Iyon na lang siya ngayon, isang tagapunas ng mesa, isang hamak na tagapamahala ng isang maliit na kainan. Ang dating prinsesa ng Villa Amihan ay isa na lamang abang tagasilbi. At siya na ang hari. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan, iniwan sa alikabok ang imahe ng kanyang dating asawa. Wala na siyang dapat ikatakot. Si Hiraya ay isang talunan. Wala na itong laban. Ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay maghintay sa araw ng kanyang kasal, ang araw ng kanyang ganap na koronasyon. Sa sobrang tiwala sa sarili, hindi niya napansin ang isang bagay na mahalaga. Hindi niya nakita ang kislap sa mga mata ni Hiraya habang pinupunasan nito ang mesa. Hindi yon kislap ng pagkatalo. Iyon ay kislap ng isang apoy na nagsisimula pa lamang lumaki. Isang apoy na pinanday ng sakit, pinalakas ng determinasyon at handang-handa ng manupok. Ang unang linggo ni Hiraya sa kusina ni Liwayway ay isang ganap na kalamidad. Ang mundo ng pamamahala sa isang restaurant, ang ingay, ang bilis, ang walang katapusang listahan ng mga problema ay malayong-malayo sa tahimik at marangyang buhay na kinalakihan niya sa Villa Amihan. Sa unang araw, sinubukan niyang tumulong sa pagsaserve ng pagkain dahil kulang sila sa tauhan. Sa sobrang kaba at pag-aalala, hindi niya napansin ang isang batang tumatakbo. Nagkabanggaan sila. Blag! Ang buong tray na dala niya, na may lamang 2 mangkok ng mainit na sinigang at 3 plato ng kanin, ay tumapon sa sahig at ang sabaw ay tumilapon sa mamahaling business suit ng isang customer. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw ng lalaki. Galit na galit habang pinupunasan ng kanyang nabasang damit. Namula ang buong mukha ni Hiraya sa kahihiyan. Pasensya na po. Pasensya na po. Paulit-ulit niyang sabi habang nagmamadaling kumuha ng basahan. Ang lahat ng mata sa restaurant ay nakatuon sa kanya. Pakiramdam niya ay lalamunin siya ng lupa sa sobrang hiya. Dati, siya ang pinagsisilbihan. Ngayon, siya ang nagdulot ng gulo. Sa mga sumunod na araw, pinilit niyang manatili sa opisina. Sinusubukang aralin ang mga inventory list at sales report. Ngunit ang mga numero ay tila lumalangoy sa kanyang paningin. Gabi-gabi, umuuwi siya sa penthouse ng kanyang ina na pagod at may pakiramdam na isa siyang malaking kabiguan. Isang hapon, sa gitna ng abalang lunch rush, dumating si Liwayway. Hindi ito nagpakilala bilang may-ari. Umupo lang ito sa isang maliit na mesa sa sulok. Nag-order ng pagkain na parang isang ordinaryong customer at tahimik na nagmasid. Nakita ni Liwayway ang lahat.
Ang pagkalito sa mukha ni Hiraya, ang mga waiter na hirap, ang ilang customer na naiinip sa tagal ng kanilang order. Pagkatapos ng lunch rush, nang medyo kalmado na ang paligid, tinawag nito si Hiraya. "Ma," sabi ni Hiraya, ang boses ay pagod. "Pasensya na po. Alam kong palpak ako dito." Hindi siya sinagot ni Liwayway. Sa halip nagtanong ito, "Ano ang problema ng restaurant na ito, Hiraya?" "Ako po." Mabilis na sagot ni Hiraya. "Ako po ang problema. Hindi ko po ito kaya." Umiling si Liwayway. "Mali. Hindi ikaw ang problema. Tumigil ka sa pagtingin sa sarili mong pagkakamali. At simulang pakinggan ang sinasabi ng mga customer mo. Ano ang naririnig mo?" Natigilan si Hiraya. Sa loob ng 1 linggo, ang tanging naririnig niya ay ang boses ng pagdududa sa sarili niyang isipan. Ngayon, pinilit niyang alalahanin. May narinig siyang isang grupo ng mga estudyante na nagsabing, "Masarap sana, kaso medyo mahal para sa budget natin." May narinig siyang isang mag-asawa na nagsabing, "Okay naman yung adobo, pero parang may kulang sa lasa." Kinabukasan, mayroong bagong determinasyon si Hiraya. Hindi na siya nagkulong sa opisina. Lumabas siya, ngumiti sa mga customer, at personal na kinuha ang kanilang mga order. Nakipag-usap siya, nagtanong, at higit sa lahat, nakinig. Nang sumunod na linggo, sa tulong ng kanilang chef, bumuo siya ng isang student meal promo, isang kompletong set ng pagkain na mas abot kaya. At para naman sa adobo, naalala niya ang isang lumang recipe ng kanyang lola. Pumunta siya sa kusina at sinubukan itong lutuin. Nagdagdag siya ng kaunting sili para sa anghang at pinrito ang mga hibla ng manok hanggang sa maging malutong. Tinawag niya itong Crispy Adobo Flakes. Isang hapon, may isang food vlogger na hindi sinasadyang napadaan sa kanilang restaurant. Natikman nito ang bago niyang Crispy Adobo Flakes. Kinabukasan, ang video review nito ay nasa internet na at naging viral. Isang hidden gem, ang Crispy Adobo Flakes ng kusina ni Liwayway ay isang game changer, sabi ng vlogger sa kanyang video. Mula noon, dinumog na ng mga customer ang restaurant. Ang mga dating bakanting upuan ay palaging puno. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang restaurant na kumikita ng malaki at alam niyang bahagi siya noon. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong masayang kumakain ng pagkaing siya ang nakaisip, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang totoong ngiti. Ang una niyang tunay na ngiti mula noong gabing ipinagtabuyan siya. Nahanap niya ang isang bagay na kanya. Isang tagumpay na pinaghirapan niya, hindi isang bagay na ibinigay lang sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong tuklas na tagumpay, hindi niya kinalimutan ang tunay na laban. Gabi-gabi, pagkatapos magsara ang restaurant, umuupo siya sa harap ng kanyang laptop. Ngunit hindi na mga sales report ang tinitingnan niya. Sa halip, mahinahon at sistematiko niyang kinokolekta ang lahat ng ebidensya laban kay Dante. Bawat artikulo mula sa press conference, bawat online video kung saan tinatawag ni Dante na kanyang tahanan, ang Villa Amihan, bawat social media post kung saan ipinapahiya niya ang pamilya, manalastas, lahat ay kanyang sinesave, sinascreenshot at inilalagay sa isang folder na may pangalang Ang Hatol. Ang Hiraya na gumagawa nito ay hindi na ang Hiraya na umiiyak. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalas. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ito ay naging panggatong na. Isang malamig at kalkuladong galit. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer, isang delivery man ang pumasok at nag-abot sa kanya ng isang makapal at eleganteng sobre. Kulay champagne ito na may gintong selyo sa likod. Nang buksan niya ito, ang puso niya ay sandaling tumigil sa pagtibok. Ito ay isang imbitasyon. Ang mga pangalan ni Dante Dalisay
at Amaris Sandoval ay nakaukit sa magarbong pagkakasulat. Sa ilalim, ang petsa at lugar ng kasal ng siglo. Ang mga staff niya ay napatingin sa kanya, nag-aalala sa magiging reaksyon niya. Inaasahan nilang makikita siyang masasaktan o maiiyak. Ngunit hinaplos lang ni Hirayam ang mga nakaukit na pangalan. Dahan-dahan, isang kakaibang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi itong ngiti ng saya, at lalong hindi itong ngiti ng pighati. Ito ay isang nangiti ng isang taong alam na alam ang kahahantungan ng lahat. Ang nangiti ng isang taong hindi biktima, kundi ang nag-aabang na tagahatol. Sa wakas, isip niya, dumating na ang imbitasyon para sa sarili niyang party. Ang hangin sa Villa Amihan sa gabing iyon ay amoy tagumpay. Ang bawat sulok ng mansyon at hardin ay nababalutan ng libu-libong maliliit na ilaw na kumikislap na parang mga nahulog na bituin. Ang mga puti at pulang rosas ay tila mas masigla kaysa dati. Pinalamutian ng mga puting seda na sumasayaw sa banayad na hihip ng hangin. Lahat ay perpekto. Lahat ay nakahanda para sa kasal ng siglo. Nakatayo si Dante Dalisay sa balkonahe ng master's bedroom, ang parehong balkonahe kung saan madalas silang magkape ni Hiraya noon. Hawak niya ang isang kopita ng pinakamamahaling champagne. Mula sa itaas, tanaw niya ang kanyang bagong imperyo. Ang mga ilaw, ang musika, ang mga tauhan na abala sa pag-aayos, lahat ay pag-aari niya. Sa wakas, bulong niya sa sarili, sabay lagok sa kanyang inumin. Sa wakas, ako na ang hari. Isang malapad ng ngiti, ng pagwawagi, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naalala niya ang bawat pangungutya, bawat pagmamaliit na tinanggap niya noong siya'y bata pa. Naalala niya ang mukha ng kanyang mga magulang, pununo ko ng pagkadismaya. Ngayon, sino ang hindi hahanga sa kanya? Siya si Dante Dalisay, ang may-ari ng Villa Amihan, ang mapapangasawa ng sikat na modelong si Amaris Sandoval. Pinatunayan niyang mali silang lahat. Sa ibaba, sa gitna ng hardin, naglalakad si Amaris. Suot niya ang isang napakagandang puting damit, ngunit ang kanyang pakiramdam ay hindi kasing ganda nito. May isang kakaibang kaba na gumagapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pinagmamasdan niya ang mga tauhan ng Sunrise Catering and Events na kumikilos, may kakaiba sa kanila. Kumikilos sila ng may perpektong koordinasyon na parang mga sundalo, walang nagtatawanan, walang nagkukwentuhan. Ang kanilang mga mukha ay blanko, ang kanilang mga galaw ay tiyak at mekanikal. Masyado silang propesyonal, sa paraang nakakakilabot. Pakiramdam niya ay hindi sila mga caterer, kundi isang hukbo na naghahanda para sa isang pagsalakay. Hindi na niya natiis ang kaba. Umakyat siya sa balkonahe at nilapitan si Dante. Dante? Sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. May kakaiba akong nararamdaman. Itong lahat, para bang masyadong perpekto, masyadong tahimik. Tinawanan lang siya ni Dante. Relax, darling. Ganyan talaga kapag professional ang kinuha mo. Hindi ba't ito ang gusto mo? Isang perpektong kasal? Pero, paano kung may mangyari? Giit ni Amaris. Paano kung tama ang kutob ko? Paano kung may plano ang pamilya ni Hiraya? Binitiwan ni Dante ang kanyang kopita at humarap kay Amaris. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang pasensya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wala silang magagawa. Nasa akin ang batas, nasa akin ang bahay. At ikaw, Amaris, hinawakan niya ang baba nito. Ginagampanan mo lang ang papel mo. Bukas, ngingiti ka sa mga kamera, sasabihin mo ang I do. At pagkatapos, mabubuhay ka na parang isang reyna. Huwag kang mag-isip, Amaris. Sumunod ka lang. Ang lamig sa boses ni Dante ay nagpatigil sa anumang pagtutol na sasabihin pa sana ni Amaris.
Tama siya. Isa lang itong papel na kailangan niyang gampanan. Isang transaksyon. Tumalikod si Dante at muling tumingin sa kanyang kaharian. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bugso ng malamig na hangin ang biglang umihip sa buong hardin. Mas malakas kaysa sa karaniwan. Sa bridal suite, kung saan nakasabit ang wedding gown ni Amaris, ang bintana ay biglang bumukas dahil sa lakas ng hangin. Ang mahabang belo na gawa sa pinong lace ay inilipad palabas. Sumabit ito sa isang sanga na puno ng matatalim na tinik. Ang mga tinik ng pulang rosas na itinanim ni Hiraya. Nang huminto ang hangin, ang belo ay mayroon ng malaking punit sa gitna. Isang pangit na pilas sa simbolo ng isang perpektong kasal. Nakita ito ni Amaris mula sa balkonahe. Napasinghap siya at ang kanyang mga kamay ay napakapit sa kanyang bibig. Dante, ang belo. Lumingon si Dante at nakita ang punit-punit na belo. Ngunit sa halip na mabahala, tumawa lang siya. Isang belo lang yan. Makakabili tayo ng 10 niyan kung gusto mo. Huwag kang maging superstitious, Amaris. Walang kahit anong malas ang makakapigil sa araw ko bukas. Ngunit hindi na mapakali si Amaris. Ang masamang kutob ay lumaki at naging isang ganap na takot. Ang gabing iyon, na dapat sana'y puno ng pananabik, ay naging isang gabi ng paghihintay sa isang hindi matukoy na panganib. Dapit hapon na. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa likod ng mga puno, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang mga guhit sa kalangitan. Ang huling gabi ng kasinungalingan ay malapit nang matapos, kasabay ng pagdilim ng paligid. Isang malaking puting truck na may logo ng Sunrise Catering ang huminto sa harap ng gate ng Villa Amihan. Bumukas ang pinto sa driver's side. Inaasahan ni Amaris na nakadungaw mula sa bintana na makita ang isang delivery crew na bababa. Ngunit ang bumaba ay hindi isang delivery crew. Ito ay isang lalaking nasa edad 40, matangkad, at nakasuot ng isang mamahaling itim na Amerikana. Seryoso ang kanyang mukha. Wala siyang dalang tray ng pagkain o kahon ng mga dekorasyon. Ang tanging dala niya ay isang itim na leather na portfolio. At ang kanyang lakad ay hindi lakad ng isang caterer. Ito ay lakad ng isang abogado na handang-handa nang isilbi ang isang hatol. Sikat na sikat ang araw. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Ang mga mamahaling pabango ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Ang lahat ay perpekto. Ito ang araw ng kasal ng siglo. Nakatayo si Dante Dalisay sa altar na itinayo sa gitna ng hardin ng Villa Amihan. Suot niya ang isang puting-puting tuxedo na tila ginawa para lamang sa kanya. Ang kanyang nangiti ay mas matamis pa kaysa dati. Habang pinagmamasdan niya ang mga bisita, mga sikat na politiko, mga mayayamang negosyante, mga kilalang personalidad sa showbiz, ang kanyang puso ay lumulobo sa pagmamalaki. Ito na ang rurok ng kanyang tagumpay. Lahat ng mga importanteng tao sa lipunan ay naririto upang saksihan ang kanyang pag-akyat sa trono. Nang tumugtog na ang bridal march, lahat ng ulo ay lumingon. Naglakad si Amaris sa aisle, maganda sa kanyang mamahaling wedding gown, ngunit hindi maitago ng kanyang belo ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Para sa mga bisita, isa siyang napakagandang nobya. Ngunit para sa kanyang sarili, pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa sarili niyang bitayan. Nang makarating si Amaris sa tabi ni Dante, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang kamay ni Dante ay mainit at puno ng kumpiyansa. Ang kamay ni Amaris ay malamig na parang yelo. Ipinagpatuloy ng pari ang seremonya. Nang dumating ang oras para sa palitan ng I do's, ang boses ni Dante ay malakas at malinaw, puno ng pananabik. I do! Ang boses ni Amaris, sa kabilang banda, ay isang mahinang bulong. I do. You may now kiss the bride. Masayang anunsyo ng pari. Itinaas ni Dante ang belo ni Amaris.
Hinalikan niya ito sa labi. Isang halik na para sa mga kamera, isang halik na selyo ng kanyang tagumpay. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na kumislap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dante na siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula na ang reception. Ang mga bisita ay naupo sa mga eleganteng mesang nakahilera sa hardin. Ang lahat ay nag-aabang sa pinangakong piging. Ngunit bago pa man simulan ang handaan, isang malaking puting screen na hindi napansin ng karamihan ang biglang umilaw sa likod ng entablado. Walang inaasahang slideshow ng mga larawan ni Dante at Amaris. Sa halip, ang lumabas ay isang video ni Hiraya. Hindi ito isang video ng pag-iyak o pagmamakaawa. Nakasuot siya ng simpleng apron. Ang buhok ay nakatali at abala siya sa pagtuturo sa isang batang cook sa kusina ng kusina ni Liwayway. May ngiti sa kanyang labi habang ipinapakita kung paano ihanda ang crispy adobo flakes. Mukha siyang simple, ngunit may dangal sa kanyang bawat kilos. May kapayapaan sa kanyang mga mata. Natahimik ang lahat. Nagtataka sila kung ano ang ibig sabihin ng video. Si Dante ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiti ay biglang nawala sa kanyang mukha. Anong kalokohan ito? Bago pa man siya makapag-react, ang mga waiter mula sa Sunrise Catering ay nagsimula ng mag-march sa palabas. Dala-dala ang mga naglalakihang silver food dome. Inilapag nila ang mga ito sa bawat mesa nang may perpektong sabay-sabay. Ang mga bisita ay napangiti. Iniisip na ito na ang simula ng isang marangyang hapunan. Ngunit nang buksan ng mga waiter ang mga takip ng sabay-sabay. Hindi amoy ng lobster thermidor o imported na steak ang kumalat sa hangin. Isang malakas, hindi mapagkakamalan, at nakakagulat na amoy ang biglang bumalot sa buong hardin. Amoy ng bagoong, amoy ng inihaw na bitukan ng manok. Sa ibabaw ng mga mamahaling pinggan, sa halip na pagkain para sa mga mayayaman, ang nakahain ay ang pinakaordinaryong pagkain sa kalye. Isaw, Betamax, at isang maliit na mangkok ng kanin na may kasamang bagoong at kamatis. Ang mga bisita ay natigilan. Ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng pagkalito at pagkadiri. Nagsimula silang magbulungan. Ano ito? Isaw? Sa isang kasal? Nakakainsulto naman ito. Si Dante ay namutla. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Nilibot niya ang tingin. Hinahanap ang taong may kagagawa nito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong kalokohan to? Sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay halos malunod sa nagkakagulong-bulungan ng mga bisita. At sa gitna ng kaguluhang iyon, isang babae ang dahan-dahang umakyat sa entablado. Hindi siya kasama sa entourage. Hindi siya nakasuot ng gown. Suot niya ay isang simple ngunit eleganteng business suit na kulay itim. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at awtoridad. Kinuha niya ang mikropono mula sa kinakabahang MC. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga bulungan ay biglang tumigil. Ang hardin ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Liwayway manalastas. Tumingin siya sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinalakas ng sound system. Marahil ay nagtataka kayo sa inyong nakikita. Marahil ay iniisip ninyo na ito ay isang pagkakamali. Huminga siya ng malalim. Hinayaan ang tensyon na bumalot sa bawat isa. Ngunit nais ko pong ipaalam sa inyo na hindi ito pagkakamali. Ang handang ito ay isang regalo. Isang regalo mula sa akin na mas kilala ninyo sa pangalang Inang Bayan. Kung may nahulog na tinidor sa damuhan sa sandaling iyon, maririnig ito ng lahat. Ang pangalang Inang Bayan ay kumalat sa mga bisita
na parang isang malakas na agos ng kuryente. Ang pinakamakapangyarihang food critic sa bansa. Ang taong kayang magtayo o magwasak ng isang restaurant sa isang review lang. At siya ay ang ina ni Hiraya. Si Dante ay natigilan. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang pangalan ng catering, Sunrise. Ngayon niya lang naunawaan ang pangalan ng kanyang ina. Liwayway. Ibig sabihin, Sunrise. Nabitag siya. Isang perpektong bitag. Nagpatuloy si Liwayway. Ang kanyang tingin ngayon ay nakatuon na lamang kay Dante na para bang wala ng ibang tao sa hardin. Pinili ko ang handang ito dahil naniniwala ako na ang pagkain ay dapat sumasalamin sa kung sino ang pinaglilingkuran nito. Sabi niya, ang bawat salita ay parang isang sampal. Ang handang ito ay simple, mula sa kalye, mura, at walang itinatagong kasinungalingan. Ito ay tapat sa kanyang pinanggalingan. Isang bagay na hindi kayang gawin ng ating groom. Ang mga kamera ng media na kanina lang ay kumukuha ng mga larawan ng masayang kasal. Ngayon ay nakatutok lahat kay Liwayway at sa namumutlang mukha ni Dante. Ang kasal ng siglo ay unti-unti nang nagiging iskandalo ng siglo. Isang engrandeng handaan para sa isang lalaking ang pagkatao ay kasing mura ng pagkain ito. Pagtatapos ni Liwayway, "Enjoy your meal." Ibinaba niya ang mikropono, ngunit bago pa man siya makababa ng entablado, ang lahat ng kamera ay biglang napalingon sa main entrance ng hardin. Isang tao ang paparating at hindi ito si Liwayway. Sa paghawi ng mga nagkakagulong bisita, isang landas ang nabuo. Sa dulo ng landas na yon, sa ilalim ng arko ng mga puting rosas, nakatayo ang isang figura. Hindi si Hiraya. Ang taong naglalakad papasok ay si Atty. De Guzman, ang abogadong tinawagan ni Liwayway noong unang gabi. Kasunod niya ang dalawa pang lalaking naka-Amerikana. Hindi sila mga bisita. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga kilos ay opisyal. Sila ay mga kinatawan ng batas. Naglakad sila ng diretso, hindi pinapansin ang mga kamera o ang mga nagbubulungang tao. Ang kanilang destinasyon ay iisa lamang, ang altar, kung saan nakatayo si Dante Dalisay na parang isang estatuang unti-unting gumuho. Nang makarating si Atty. De Guzman sa harap ni Dante, binuksan niya ang kanyang itim na portfolio. Inilabas niya ang isang set ng mga dokumento na may selyo ng korte. "Mr. Dante Dalisay," sabi ng abogado, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Walang bahid ng anumang emosyon. "Ako si Attorney Ricardo De Guzman, ang legal counsel ng pamilya Manalastas. Narito ako upang isilbi sa inyo ang isang cease and desist order at isang of execution mula sa korte." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Si Amaris, na nasa tabi ni Dante, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng kanyang wedding gown. Anong pinagsasabi mo?" Nagawa pang itanong ni Dante kahit na ang kanyang boses ay basag na. "Mrs. Manalastas," tumingin si Atty. De Guzman kay Liwayway na ngayon ay nakatayo na sa paanan ng entablado. "Perhaps you would like to do the honors." Muling kinuha ni Liwayway ang mikropono. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw kay Dante. "Ginoong Dalisay," sabi niya, "noong ibinigay ko sa iyo at sa aking anak ang Villa Amihan, may isang kondisyon na nakasulat sa kontrata. Isang kondisyon na iyong binaliwala. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay muling umilaw. Ngunit ngayon, ang nakalagay ay hindi na video, kundi isang close-up na larawan ng isang talata mula sa isang legal na dokumento. Malinaw na nababasa ng lahat ang mga salita. Anumang kilos ng panloloko, pampublikong iskandalo o sinadyang paglapastangan sa dignidad ng pamilya ay magiging sapat na batayan upang ang kasulatang ito ay agarang mapawalang bisa. Pampublikong iskandalo, paglapastangan sa dignidad?
Ngumiti si Liwayway ng isang mapait na ngiti. Tingin ko, ang ginawa mong press conference sa mismong hardin na ito ay pasok na pasok sa definisyong yan. Ang screen ay muling nag-iba. Ngayon, ipinapakita nito ang isang compilation ng mga video clip. Una, ang clip mula sa press conference ni Dante kung saan sinasabi niyang tinalikuran siya ng pamilya Manalastas. Sinundan ito ng mga clip mula sa iba't ibang online interviews kung saan paulit-ulit niyang ipinapahiya si Hiraya at ang kanyang pamilya. Ang bawat salita niya ay isang ebidensya. Ang bawat kasinungalingan niya ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. Sa ilalim ng batas, Ginoong Dalisay, nilabag mo ang kasunduan. Deklara ni Attorney De Guzman, inabot niya ang mga papeles kay Dante. Ang deed of gift ay opisyal ng pinawalang bisa ng korte. Ang pagmamay-ari ng Villa Amihan ay ibinabalik sa orihinal na may-ari. Si Ginang Liwayway Manalastas, epektibo ngayon din. Binitiwan ni Dante ang mga papel. Ang mga ito ay nagsilaglag sa damuan na parang mga tuyong dahon. Hindi ito totoo. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Isang panloloko ito. Isang bitag. Ang tanging manloloko dito, Ginoong Dalisay, ay ikaw. Malamig na sagot ni Liwayway na wala na sa sarili si Dante. Ang kanyang pinag-ingatang imahe ay gumuho sa isang iglap. Lumingon siya kay Amaris, naghahanap ng kakampi. Amaris, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong mahal mo ko na totoo ang lahat ng ito. Ngunit si Amaris ay umatras. Lumayo sa kanya na para bang mayroon siyang nakakahawang sakit. Ang pag-ibig na ipinapakita niya kanina ay naglaho, napalitan ng takot at galit. Huwag mo kong idamay dito. Umiiyak na, sabi niya. Dahan-dahan, sa harap ng daan-daang tao at mga kamera, hinubad niya ang napakalaking diamanteng singsing sa kanyang daliri. Tapos na ang pag-arte ko, sabi niya bago ibato ang singsing sa paanan ni Dante. Sa gitna ng lahat ng ito, si Dante ay napaluhod sa damuhan. Ang kanyang puting tuksido ay nadumihan ng lupa. Ang hari ay nawalan ng korona. Ang kanyang perpektong mundo ay naging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Nagsimula siyang tumawa. Isang tawang baliw, isang tawang puno ng pagkatalo. Kasabay ng pagtawa niyang iyon, ang malaking bakal na gate ng Villa Amihan ay dahan-dahang bumukas. Lahat ng natitirang kamera at atensyon ay napunta roon. Isang babae ang dahan-dahang pumasok. Nakasuot siya ng isang simpleng-simpleng ngunit eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit o saya, kundi ng isang malalim na kapayapaan. Si Hiraya, hindi siya pumasok bilang isang biktima na nagbabalik upang maghiganti. Pumasok siya na parang isang tunay na reyna na nagbabalik sa kanyang palasyo. Naglakad siya sa aisle na para bang ito ay ginawa para sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay may dangal. Huminto siya sa harap ni Dante na nakaluhod pa rin at nawawala sa sarili. Tinitigan niya ito, ang lalaking dumurog sa kanyang puso. At sa katahimikan ng hardin, habang ang buong mundo ay nanonood, naghihintay ng kanyang sasabihin, si Hiraya ay nagsalita. Ang lahat ay naghihintay. Ang mga reporter ay nakatutok ang kanilang mga kamera. Ang mga bisita ay pigil ang kanilang hininga. Inaasahan nilang sisigawan ni Hiraya si Dante. Inaasahan nilang sasampalin niya ito, susumbatan, ipapamuka ang lahat ng sakit na idinulot nito. Ngunit hindi yun ang ginawa ni Hiraya. Tumingin siya sa mga mata ni Dante. Mga matang dati ay puno ng pagmamahal para sa kanya, ngunit ngayon ay puno ng kabaliwan at pagkatalo. Wala na siyang nakitang galit sa kanyang puso. Wala na ring sakit. Ang tanging naroon ay isang malawak na kapayapaan at isang onti ng awa. Dante, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Nandito ako, hindi para saktan ka.
Huminga siya ng malalim. Inaalala ang babaeng lumuhod at nagmakaawa sa gitna ng ulan. Ang babaeng yon ay matagal nang wala. Nandito ako para magpasalamat. Pagpapatuloy niya. Ang salitang magpasalamat ay nagdulot ng isa na namang alon ng pagkabigla sa mga manunood. Maging si Dante ay natigilan sa kanyang pagtawa at tumingala sa kanya, hindi makapaniwala. Salamat ulit ni Hiraya, dahil kung hindi mo ko sinaktan, hindi ko sana nalaman kung gaano ako katatag. Kung hindi mo ko niloko, hindi ko sana natagpuan ang sarili kong lakas. At kung hindi mo ko ipinagtabuyan, hindi ko sana natutunang tumayo sa sarili kong mga paa. Tumingin siya sa paligid, sa mansyon, sa hardin, sa lalahat ng material na bagay na inakala niyang bumubuo sa kanyang pagkatao. Akala ko, ang Villa Amihan ang mundo ko. Akala ko, ikaw ang buhay ko. Nagkamali ako, sabi niya. At sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo at malaya. Ang mundo ko ay ako pala at ang buhay ko ay nagsisimula pa lang. Pagkatapos noon, tumalikod na siya. Hindi na niya muling sinulyapan si Dante. Hindi na niya pinansin ang mga kamera. Hindi na niya pinakinggan ang mga bulungan. Naglakad siya palayo ng may dignidad, iniwan ang gulo, iniwan ang nakaraan, at iniwan si Dante sa gitna ng impyernong siya mismo ang gumawa. Ang mga reporter ay agad na dumumog kay Dante na parang mga buwitreng nakakita ng sariwang biktima. Ang mga tanong ay sunod-sunod at walang awa. Sa isang tabi, si Amaris, na umiiyak, ay mabilis na lumabas ng hardin. Tinatakasan ng kahihiyan, tinatakasan ng lalaking sumira, hindi lang sa buhay ni Hiraya, kundi pati na rin sa kanya. Ang kasal ng siglo ay tapos na. Sa gitna ng hardin, sa gitna ng nagkakagulong mga tao, sinalubong ni Liwayway ang kanyang anak. Hindi sila nagsalita. Isang mahigpit na yakap lang ang kanilang ibinigay sa isa't isa. Isang yakap ng tagumpay, ng pagmamahal, at ng isang bagong simula. Welcome home, Hiraya, bulong ni Liwayway sa tenga ng kanyang anak. Ngunit bago pa man makasagot si Hiraya, idinugtong ng kanyang ina. O mas dapat ko bang sabihing, welcome to your new office, Miss CEO. Tumingin si Hiraya sa kanyang ina, nagtataka. Mula bukas, ikaw na ang bagong Chief Executive Officer ng Manalastas Food Corporation. Nakangiting sabi ni Liwayway, pinatunayan mo sa maliit na restaurant na kaya mo. Panahon na para pamunuan mo ang buong imperyo. Panahon na para ikaw naman ang maging reyna. Ang mga luhang pumatak sa mata ni Hiraya sa pagkakataong ito ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng di mapantayang pasasalamat at kaligayahan. Ang gabi ay lumalim. Ang mga bisita ay isa-isang umalis. Dala-dala ang isang kwentong hindi nila malilimutan. Ang mga reporter ay nagsimula nang isulat ang kanilang mga headline. Ang mga security guard ng pamilya Manalastas ay magalang na pinalabas ang lahat. Hanggang sa ang natira na lang sa hardin ay ang mga nagkalat na dekorasyon, ang mga platong may lamang isaw, at si Dante na nakaupo pa rin sa damuhan, tulala at mag-isa. Ang Villa Amihan ay muling natahimik. Isang taon ang lumipas. Isang bagong restaurant ang nagbukas sa pinakamarangyang bahagi ng lungsod ng Tala. Hindi ito kusina ni Liwayway. Ang pangalan nito ay simple lang, Hiraya. Sa gabi ng grand opening nito, ang buong lugar ay puno ng mga kilalang tao. Ngunit ang sentro ng atensyon ay ang babaeng nakatayo sa isang maliit na entablado. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang damit. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng simple at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula ni Hiraya Manalastas, ang CEO ng Manalastas Food Corp, sa harap ng daan-daang panauhin. Ang salitang Hiraya ay nangangahulugang ang bunga ng pag-asa at pangarap. Dati,
Inilagay ko ang aking mga pangarap sa isang bahay at sa isang tao. Ngayon, natutunan kong ang tunay na pangarap ay isang bagay na itinatanim mo sa iyong sarili, dinidiligan ng iyong mga luha at pinapatatag ng iyong mga pagbangon. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Walang bahid ng galit, walang bakas ng nakaraan. Kaya ngayong gabi, inaanyayahan ko kayong lahat na tikman ang lasa ng isang bagong simula. Nagpalakpakan ng lahat. Sa gitna ng mga panauhin, nakatayo si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaking hindi kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo. Ang kanyang anak, ang kanyang Hiraya, ay hindi lang nakabangon. Ito ay muling isinilang, mas maningning at mas matatag kaysa dati. Ang mga sumunod na buwan ay lumipas na parang isang panaginip para kay Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, isa na itong panaginip na siya mismo ang humuhulma. Bilang bagong CEO ng Manalastas Food Corporation, ibinuhos niya ang kanyang buong puso at isipan sa trabaho. Hindi niya pinalitan ang legasiya ng kanyang ina. Sa halip, pinalago niya ito. Nagbukas siya ng mga bagong branch, naglunsad ng mga bagong konsepto, at pinangunahan ng kumpanya tungo sa mas malaking tagumpay. Ang Hiraya na dating natatakot magdesisyon para sa sarili ay siya na ngayong nangunguna sa isang boardroom na puno ng mga bihasang ehekutibo. Ang kanyang mga opinyon ay may bigat. Ang kanyang mga desisyon ay nirerespeto. Hindi dahil siya ay isang manalastas, kundi dahil pinatunayan niyang karapat-dapat siya. Isang hapon, habang pauwi mula sa isang mahabang araw ng mga meeting, nagpasya siyang dumaan sa isang masikip na kalye sa halip na sa karaniwang highway. Napahinto ang kanyang sasakyan dahil sa trapiko, at sa kanyang pagtingin sa bintana, may isang pamilyar na mukha siyang nakita. Sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, isang lalaki ang abala sa pagpupunas ng mga mesa. Ang kanyang dating mamahaling tuxedo ay napalitan ng isang maruming apron. Ang kanyang buhok ay mas manipis na at ang kanyang mga balikat ay hukot, tila binibigatan ng isang pasaning hindi nakikita. Si Dante. Nagkatitigan sila sa loob lamang ng ilang segundo. Sa mga mata ni Dante, nakita ni Hiraya ang isang pinaghalong gulat, kahihiyan, at isang bakas ng pagsisisi. Sa mga mata ni Hiraya, wala nang naramdaman si Dante. Hindi galit, hindi awa, hindi pag-ibig. Wala. Isa na lamang siyang estranghero. Isang multo mula sa isang nakaraang buhay na matagal na niyang isinara. Umusad ang trapiko. Umandar ang sasakyan ni Hiraya. Iniwan ang karinderya. Iniwan si Dante nang hindi na muling lumingon. Ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay tapos na. Kinagabihan, sa Villa Amihan, isang masayang tawanan, ang umaling-awngaw sa malaking dining hall. Hindi na ito isang tahimik at malungkot na mansyon. Ngayon, ito ay isang tahanan. Nagluto sila ni Liwayway ng kanilang paboritong sinigang. Habang kumakain, nagkukwentuhan sila tungkol sa negosyo, sa mga bagong recipe, sa mga simpleng bagay sa buhay. Alam mo ma, sabi ni Hiraya, may mga araw pa ring naaalala ko ang lahat. Hindi masamang lumingon sa nakaraan, anak, sagot ni Liwayway. Basta't wag mo lang kalimutan kung nasaan ka na ngayon, sa hinaharap. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Hiraya sa balkonahe. Dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang parehong balkonahe kung saan siya minsan ay umiyak at kung saan minsan ay tumawa ng may kayabangan ng isang lalaki. Ngayon, para sa kanya, ito ay isang lugar na lamang ng kapayapaan. Tumingin siya sa kalangitan. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang mga bituin ay kumikislap sa madilim na langit ng lungsod ng Tala. Ang hangin ay sariwa at malinis. Hindi niya hinahanap ang pag-ibig mula sa iba. Natagpuan na niya ang pinakamahalagang uri ng pag-ibig, ang pagmamahal sa sarili.
Hindi na siya isang babaeng nangangailangan ng isang prinsipe para iligtas siya. Siya na ang sarili niyang reyna, ang sarili niyang bayani. Humigop siya mula sa kanyang tsaa at ngumiti. Ang kanyang hiraya, ang bunga ng kanyang pag-asa at pangarap ay hindi pala isang lugar o isang tao. Ito pala ay isang pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging buo, ng pagiging malaya, at ng pagiging kontento sa kung sino siya, anuman ang sabihin ng mundo. At sa pagsikat ng isang bagong umaga, kinabukasan, alam niyang handa na siyang harapin ang anumang hamon na darating dahil ang babaeng nakatayo sa balkonahe ng Villa Amihan ay hindi na ang Hiraya na dating marupok. Siya si Hiraya at ang kwento niya ay nagsisimula pa lamang. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay ng pagbangon mula sa abo ng kataksilan. Ang pinakamahalagang aral na iniiwan sa atin ng paglalakbay ni Hiraya ay ito. Ang ating tunay na halaga ay hindi nasusukat sa mga materyal na bagay na mayroon tayo o sa mga taong nakapaligid sa atin. Ito ay nasusukat sa ating kakayahang tumayo matapos madapa, sa ating tapang na harapin ang bukas, at sa pagmamahal na natatagpuan natin sa ating sariling mga puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Hiraya at ng kanyang ina. Kung meron po kayong mga komento o nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.